Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikitang tuluyan na napigilan ng ating mga bida ang pag-atake ng mga mastodons. Habang pinagmamasdan ni Valelordi ang mga ito ay nasabi nito sa sarili na nagawa nilang manalo ng hindi lumalaban sa mga ito. At dito ay sinabi naman ni Lloyd na maraming makakain sa lugar na iyon kung kaya dito niya napili na dalhin ang mga mastodons para di na rin ito maminsala pa sa kanilang lugar. At nagpasalamat rin ito dahil sa mga mastodons ay nakagawa sila ng bago nilang kanal ng tubig. Dahil dito ay napatanong si Valelordi kung talaga bang plinano ni Lloyd ang paggawa ng kanal na ito. Pero sinabi ng ating bida na hindi niya ito plinano. Pero habang ginagawa nila yun ay naisip nito na maaari rin nila itong mapakinabangan. Samantala, naisip naman ni Valelordi na sa tuwing sila ay nakikipaglaban ay nalalagasan sila ng mga at least 5 katao. At dito ay naalala nito ang pamilya na huli nilang pinuntahan kung saan hinatid nila ang sibat na ginamit ng asawa ng babaeng naiwan. At sinabi ni Valelordi sa babae na palaging maaalala ang katapangan na ginawa ng asawa nito. Valor, honor, ito ang paulit-ulit nilang sinasabi sa tuwing sila ay malalagasan ng mga tao. At sinabi nito na sa puso nila, ay alam nila na ang kamatayan ay hindi naman talaga nag-iiwan ng karangalan. Kundi ito ay nag-iiwan ng pighati sa mga taong naiwan sa mundong ibabaw. Pero ngayon ay makikitang masaya ang mga puting kabalyero dahil sa kumplito at walang namatay sa kanila. Habang si Lloyd at Javier naman ay nag-uusap sa likod ni Valelordi. At dito ay sinabi ni Javier na ang ibig ba sabihin ni Lloyd na ang waves ba ng mga monster ay walang katapusan. Sinagot naman ito ni Lloyd at sinabi na matatapos rin naman ito. Pero marami pa rin silang haharaping monster na katulad ng mga naunang nilabanan nila. At dito ay sinabi ni Lloyd na pagdating sa mga ganito kalaking plano bawat oras ay magiging magastos para sa kanilang bayan. At tinanong nito si Javier kung ano ang nasa isip ng ating bida. Na sinagot naman ni Javier na ito ay masyadong obvious at sinabi ni Javier na ang nasa isip ni Lloyd ay isang plano na nangangailangan ng maraming tao para mapigilan ang invasion ng mga monster. Dagdag pa ni Javier na sa palagay nito ay meron ng naiisip si Lloyd. Pero bago pa man magsalita si Lloyd ay sumabat sa usapan ng dalawa si Valelordi. At sinabi nito na tutulungan ng White Cavalier sila Lloyd sa kanilang pinaplano. Kung kaya napatanong si Lloyd na kung hindi ba sila babalik sa Magenta. Sumagot naman si Valelordi na plano nito na magpadala ng sulat sa Reyna para humingi ng permission na manatili sila dito. Dagdag pa nito na ngayon ay nasaksihan niya ang tunay na pagkapanalo. At sinabi na na-realize niya na siya ay marami pang kakulangan bilang isang commander. At ito ay lumuhod, at nakiusap na manatili at matuto mula kay Lloyd. Dito ay sinabi ni Lloyd na balak niya na rin sanang makiusap at magmakaawa sa mga ito para manatili, dahil ang kanyang plano ay hindi maisa sa katuparan kung wala ang tulong ng mga ito. Pagkatapos ay makikitang nag-uusap sina Lloyd at mga magulang nito kasama ang dating kanan lang ngayon ay matatawag na nating kaliwat kanang bayag ni Lloyd na si Javier at Valelordi. Sinabi ni Lloyd sa Baron na kung naaalala pa ba nito ang sinabi niya na gusto nito gumawa ng daan ng tubig mula sa Kapwa Lake, pero mariing sumalungat dito ang Baron. Sumagot naman ang Baron na naaalala niya ito. Dahil dito sa lake na ito makikita ang isang legendary beast na tinatawag nilang King Storma, na natutulog sa ilalim ng lawa na ito. Sinabi rin ng Baron na naaalala niya rin na sinabi ni Lloyd na ang paggawa ng waterway mula rito ay hindi naman sapat para magising ang legendary beast. Kung kaya pwede silang magsagawa ng construction dito. Sinabi ni Lloyd na tama lahat ng sinabi ng Baron, pero ngayon ay nais na nilang gisingin ito. Natahimik ng konti ang Baron, pero bigla itong tumutol sa sinasabi ni Lloyd, ganun din ang Baroness. Pero si Valelordi ay sumagot at sinabi nito na I vote yes. Ganun din naman si Javier, kahit pa sinabi ng Baron na dapat na tumutol din si Javier pero sinabi ni Javier na hindi sila mananalo sa usapang ito. Sinabi ni Lloyd na talagang tumatalino na si Javier. Kung kaya dito ay napagpasyahan na ng ating bida na umpisahan ang kanilang construction project. At di na pinansin pa ang sinasabi ng Baron. Kaya kinabukasan ay papunta na ang ating mga bida kasama ang mga puting kabalyero na dati ay sibat ang hawak. Pero ngayon sila ay naka-blow corner na lang at ang tanging sandata ay mga shovel na lang.
Habang naglalakad ay sinabi ni Javier na gusto ni Lloyd gisingin si King Storma at tinanong kung ang balak ba ni Lloyd ay kontrolin ito. Sumagot naman si Lloyd na hindi ito isang wizard, kaya napatanong ito kung posible ba na mangyari yon. Sinabi ni Lloyd na nagbasa-basa ito ng mga kwento tungkol dito o mga bagay na nabanggit o ugali nito. May nabasa naman ito na ito raw ay isang giant na kasing taas ng isang bundok, pero wala itong nabasa na umatake ito ng mga tao, at ang legendary King Storm din mismo ang gumawa ng lake sa pamamagitan ng paggawa ng dam dito. At aayusin niya rin ito kapag nasira ang dam, na kung saan ay paulit-ulit itong sisirain ni Lloyd sa tuwing aayusin ito ng legendary King Storm. Hanggang sa sumigaw ito ng sumigaw kung saan matatakot na ang mga peste at ibang halimaw na magpunta sa kanilang bayan. At ito ay tatawagan niyang Operation Guard Dog, kaya napasabi na lang si Javier sa isip nito na pahihirapan ni Lloyd ang beast na masayang natutulog. Na kahit si Satanas ay hindi iyon gagawin. Nagtanong si Javier na kung paano kung mali ang ginawang research ni Lloyd at inatake sila nito. Sinabi naman ni Lloyd na hindi pa ba obvious. Ikaw ay isang knight kaya kailangan mo siyang talunin, sabi ni Lloyd. Dahil kung hindi ito matatalo ni Javier ay si Javier mismo ang ipapalit ni Lloyd na tagasigaw na magiging pambugaw sa mga halimaw. Na kung saan Operation Guard Dog pa rin ang itatawag niya dito. Kaya napasabi na lang si Javier sa sarili na tinatrate rin itong isang aso ni Lloyd. At nang sila ay makarating sa lawa ng kapwa ay ginamit ni Lloyd ang kanyang surveying skill na simulation mode. Para maiwasan na masira ang lawa at hindi maging dahilan ng pagbaha. Sinabi ni Javier kay Valelardi na madalas ay may pagkasinto-sinto ang kanyang Master Lloyd, pero wag ito mag-alala, dahil sadyang ganyan lang ito kung mag-isip. Pero dahil dito ay mas lalo pang humanga si Valelardi kay Lloyd. At dito ay sinabi ng legendary beast King Storma na pinagbigyan na nito ang mga tao nung huling nagpunta sa lawa, pero ngayon kung sakaling iistorbohin nila ang pagtulog nito ay papatayin niya ang mga taong ito. Samantala, matapos ni Lloyd ma-survey ang lawa ay bumalik na muna ito sa kanilang bayan. Kung saan nakita nito si Byron na nakikipaglaro sa mga hayop. Tila nabigla si Byron nang makita si Lloyd. Matapos nito ay tumayo si Byron, at sinabi na ang mga baby mastodons ay nahiwalay sa mga magulang nito nung matapos na water attack na kanilang ginawa. At sinabi nito na mga mukhang healthy naman ang mga ito. At ito ay humingi ng permission kay Lloyd para palakihin at alagaan ang mga ito. Pero sinabi ni Lloyd na kapag ang mga ito ay lumaki ay magiging delikado ito para sa kanila. Pero sinabi ni Byron na hindi ito delikado dahil sila ay mga kaibig-ibig na nilalang. Natahimik si Lloyd matapos nun sinabi niya na ang pagpapalaki sa mga ito ay napakahirap at very challenging. Pero sinabi ni Byron na hindi naman. Paano mo nasabi, tanong ni Lloyd? Sumagot si Byron na dahil ang mga ito ay kaibig-ibig. Dahil dito ay wala nang nagawa si Lloyd. Kaya pumayag na ito, dahil dito makikitang masayang-masaya si Byron. Samantala, dito ay sinabi ni Valelardi na tapos na sila sa kanilang preparasyon, at dito ay sinabi ni Lloyd na ngayong araw ay gigisingan na nila ang Ancient Beast. At pinalakas nito ang loob ng kanyang mga kasama. At nagtanong kung naniniwala ba ang mga ito sa kakayahan ng kanyang mahiwagang shovel. Na sinagot naman ng mga puting kabalyero na sila ay naniniwala dito. At sila ay naglakad habang sinabi na ang shovel ay kayang talunin lahat. Habang si Javier naman ay tila naaawa sa mga puting kabalyero. Makikitang nagsimula na sila sa kanilang operation kung saan nag-modified sila ng lupa sa paligid ng lawa para hindi magbaha. At pagkatapos ay inutusan nito si Javier na gumawa ng isang malakas na pagsabog. At gamit ang mana blast ay nagawa nga ni Javier na pasabugan ang lupa na tinuro sa kanya ni Lloyd. At dahil dito ay tuluyan na nilang nagising ang King Storma, kung saan nahati ang maliit na isla sa gitna ng lawa. Habang ang lahat naman ay mga nakatago na pinagmamasdan ang paglabas ng King Storma. Gulat na gulat ang mga kabalyero nang makita nila ito. Habang si Lloyd naman ay sinasabi na naiintindihan nito ang sinasabi ng King Storma. Nakatulad nila Pudong, Hammang, at Banggol. Kaya naisip ni Lloyd kung ito ba ay isa ring summon. Dito ay sinasabi ni Lloyd na wala na itong pakialam kung ano pa man ito. Pero kung ito nga ay isa ring summon ay may naiisip na itong paraan.
Pero maya-maya ay lumingon sa lokasyon kung saan nagtatago sila Lloyd. At dito ay sinabi ng King Storma na bibeyong-beyong. Beo-beo-beyong-beyong. Bibibeyong-beyong, na ang ibig sabihin ay naamoy nito ang metal. Kung kaya alam nito kung saan nagtatago ang ating mga bida. At sinabi rin nito na kung sinusubukan ba nila sirain ang dam para gumawa ng ibang bagay. Akala nyo ba ay aayusin ko lang ang dam at babalik agad sa pagtulog? Uubusin ko muna kayong lahat, nang sa ganun ay mawala ng kwenta ang mga plano nyo. Sabi ng King Storma. Kaya nasabi na lang ni Lloyd na matalino at nagkamali ito ng pagkakilala sa King Storma. Lumapit si Valilardi kay Lloyd at nagtatanong kung ano ang kanilang gagawin. Pero tila nawala sa ulirat ang ating bida. Nang biglang magsagawa ng atake ang King Storma sa kanila. At sila ay mabilis na nagsitakbo pero naabutan pa rin sila ng tubig mula sa atake nito. Gumanti ng atake si Javier gamit ang Mana Blast pero madali lang itong nasangga ni King Storma. Kung kaya naisip ni Javier na gamitin ang kanyang Aura Sword kay King Storma para atakihin. At mabilis na tumalon sa kanyang pag-atake, pero sinigawan ito ni Lloyd na sandali lang Javier. May plano ako at dahil dito ay napatigil si Javier. At sinabi ng ating bida na kung isang summon si King Storma ay sigurado itong gagana ang kanyang naiisip. Dahil sa paghinto ni Javier sa pag-atake ay si King Storma na lang ang umatake kay Javier. Na mabilis naman na naiwasan ni Javier. Makikitang galit na si King Storma dahil hindi niya magawang tamaan si Javier. Habang si Lloyd naman ay dahan-dahan lumalapit kay King Storma habang ito ay patuloy na naa-attract kay Javier. Nang mabilis na lumingon si King Storma sa likod, pero mabilis rin naman na lumubog sa tubig ang ating bida para magtago. Nasabi ni Lloyd na masyadong sensitive si King Storma sa kanyang paligid kaya mahirap gawin ang paglapit dito. Si Javier naman ay patuloy na nagsasagawa ng pag-atake dito. Pero mabilis lang na nasa salag ni King Storma ang mga ginagawang atake ni Javier. Sinabi ni Javier na hindi sapat ang kanyang mga atake para ma-attract nito si King Storma kung kaya nag-iisip ito ng kanyang gagawin. Hanggang sa sumigaw ito ng malakas na bibeyong. At dito ay malungkot na humarap kay Javier si King Storma. Akala ni King Storma ay tinatawag itong nanay ni Javier. Kaya sinabi nito na ito ay isang lalaki. Sa isip ni Javier ay nagpasalamat ito dahil gumana ang kanyang ginawa kung kaya paulit-ulit nitong sinabi na bibeyong. Nagtataka naman si King Storma kung bakit ganun ang ina-acting ni Javier. At muling sinigaw ni Javier ng malakas ang bibeyong. Kung saan ay inakala nito na sinasabi ni Javier na pangit ito kaya makikitang nagalit si King Storma. Samantala, tagumpay na nakalapit at nakaakyat sa ulo nito si Lloyd. Kaya sinusubukan ni King Storma na alisin si Lloyd sa ulo nito pero di niya magawa dahil sa iksi ng mga kamay nito. Mula dito ay tumalon si Lloyd at naghagis ng isang butil ng kulay asol na sunflower. At nang makain ito ni King Storma ay dahan-dahan itong lumiit. Kaya ngiting panalo na naman ang ating bida. Nagtataka si King Storma kung bakit tila biglang lumaki ang mundo para sa kanya. Nang biglang hinawakan ito ni Lloyd. Sabay sabing gotcha, pero nagpumigla si King Storma at ginamitan niya ito ng tail slap dahilan para mabitawan ito ng ating bida. Kaya inutusan niya ang mga kasama na hulihin ito. Maging sina Pudong at Hammang ay inutusan niya din. Nagawang harangan ni Pudong si King Storma pero nakatikim ito ng isang malakas na sapak mula kay King Storma. Pero hindi pumayag si Pudong na ganun-ganun na lang. Kaya gumanti din ito ng sapak kay King Storma. At ayon para silang nagsasapakan gamit mukha. Pero dahil sa walang nangyayari sa sapakan ng dalawa kung kaya pinatulong na ni Lloyd si Hammang, pero mabilis lang itong naiwasan ni King Storma. At mabilis na tumakbo papalayo, na hinarang naman ni Lloyd. Nang biglang mahulog si Bangul mula sa balikat ni Lloyd. At tila bumagal ang takbo ng mundo. At sinasabi na si King Storma ay isinilang sa mundo na maski ito ay hindi alam ang dahilan. At sa loob ng 500 years ay kain-tulog lang ang ginagawa nito. Kaya naman first time sa buhay nito na masaksihan ng isang magandang liwanag. At dito nga ay tinanong ni Lloyd si King Storma kung gusto ba nitong makipag-usap kay Bangul. Na kung saan biglang nagpapogi at nagpaka-gentleman si King Storma. At dahil nga dito ay sinabi ni Lloyd na Legendary Beast, King Storma. Captured complete.
At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.